Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagninilay-nilay na naway maging simula ng ating araw na may kagalakan, kapayapaan, at panibagong lakas mula sa Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan o pagninilay-nilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Juan, Kabanata 4, talatang 14. Juan, talatang 4, Kabanata 4, talatang 14. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa inyo ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging isang bukal sa loob niya na bumubukal tungo sa buhay na walang hanggan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan, kaunawaan, upang makasunod kami sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa sa araw na ito. Aming itinataas ang aming mga kaibigan na nangailangan ng kagalingan, O Diyos. Dahil sa mga karamdaman, pagalingin niyo po sila, Panginoon. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayong umaga upang idulog ang kagalingan ng mga kaibigan namin may mga karamdaman. Haplusin niyo po sila, O Diyos, at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan at pagkalooban mo kami ng kagalingan pangkaluluwa. Aming idinudulog ang aming bayan, nabigyan mo kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po kami, sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming bayan, O Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan at katiwalian mula sa aming mga pinuno. Hayaan silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang alakayin ang ating lupain na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Aming inilalapit, O Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa lansangan. Ang mga drivers, truck drivers, jeepney drivers. Bigyan niyo po sila ng karunungan, O Diyos. Mahabang pasensya sa daan upang hindi magkaroon ng away sa kalsada, Panginoon. Kamakailan lang, O Diyos, ang mga drivers ay meron na namang away sa lansangan na humantong sa
matay ng isang driver. Lord, bigyan niyo po sila ng mahabang pasensya upang ang lahat ay may kapayapaan, may pagmamahalan, may pagpapakumbaba. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo silang ingatan, Panginoon, sa ibang bansa. Nagtiis sila sa mga sa hirap na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay upang mabigyan lang nila, O Diyos, ng magandang buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, at ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso na patuloy na nakakapaligid sa aming buhay, Panginoon. Proteksyonan mo sila sa lahat ng oras ng kanilang mga ginagawa. Lord, salamat. Ay patuloy namin itinataas din sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming bansa. Naway patuloy mo itong pagpalain, Panginoon. Ilayo mo po ito sa anumang mga kapahamakan. Lord, salamat din, Panginoon, sa buhay ng aming mga kaibigan na mga manghihisda. Patuloy silang nangihisda sa laot ng karagatan. Ingatan mo sila, O Diyos, sa laot ng karagatan. Tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan. Maging ang aming kaibigang mga magsasaka, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan sa kanilang pagsaka, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon, sa kanilang pagsaka. Dahil sila po ang mga kaibigan namin na nagbibigay ng pagkain sa buong bansa, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan mo sila. Ingatan mo sila na huwag mapahamak sa kanilang mga pagsasaka, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang ating pong pamagat ng pagninilay-nilaya natin ngayong umaga ay daluyan ng tubig. Daluyan ng buhay. Ayan. Tubig ng buhay, in short. Kapag uhaw tayong mga kaibigan, saan tayo tumatakbo? Karaniwan sa water dispenser. No? Sa water dispenser. Simple lang ang gamit nito. Nagbibigay ng tubig. Pero isipin mo, ikaibigan, hindi sa kanya nanggagaling ang tubig. Siya ay daluyan lamang. At sa kanyang paraan, tayo rin ay tinawag ng Diyos hindi bilang pinagmumula ng buhay, kundi bilang daluyan ng kanyang biyaya. Water dispenser, hindi sa kanya galing ang tubig, mga kaibigan. Kasi ang water dispenser ay instrumento lamang. Kahit gaano ito kaganda, kung walang laman ang galon, wala rin itong maibibigay. Ganon din tayo, mga kaibigan. Hindi natin kayang punuin ang sarili natin. Kailangan natin ang Diyos bilang ating source. No? Source. Ayon nga sa Juan, Kabanata 4, talatang 14, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging isang bukal
sa loob niya na bumubukal tungo sa buhay na walang hanggan. Kung walang galon, mga kaibigan, kung walang galon ng Diyos sa ating buhay, mauubos tayo. Mauubos tayo. Yun ang malinaw. Hindi natin kayang magbigay ng pag-ibig, pagpapatawad, o pag-asa kung tayo mismo ay walang tinatanggap mula sa Kanya araw-araw. Hindi lahat ng tubig ay pari-pariho. Di ba? Hindi lahat ng tubig ay pari-pariho. Ang dispenser ay may mainit, may malamig, at minsan normal na tubig. Tulad nito, may mga pagkakataon sa buhay na ang Diyos ay nagbibigay ng iba't ibang klase ng karanasan. May malamig, nakakapriskong biyaya, sagot sa panalangin at pahinga. May mainit, may mga pagsubok na sinusunog ang ating pride at binabanat ang ating pananampalataya. May normal, may mga araw na parang walang nangyayari, pero naroon pa rin ang presensya ng Panginoong Hesukristo. Ayon nga sa Roma, Kabanata 8, talatang 28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Mga kaibigan ko sa Panginoon, lahat ng tubig na dumadaloy sa atin ay may layunin. Kahit ang init ng pagsubok, kahit ang lamig ng katahimikan, ay bahagi ng Kanyang paghubog sa atin. Ang dispenser ay nagsisilbi sa lahat. Nagsisilbi sa lahat. Hindi namimili ang water dispenser. Bata man, matanda ka man, pagod, masaya, malungkot, lahat ay pwedeng kumuha ng tubig. At dapat ganun din tayo, mga kaibigan. Ayon sa Mateo 5, talatang 16, sa gayon ding paraan, paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Tayo ay nilikha, mga kaibigan, upang maging daluyan ng kabutihan, hindi lang sa mga kaibigan natin, kundi pati na sa mga taong mahirap mahalin. Ang tubig ay hindi pinipili kung sino lang ang mauuhaw. Tayo rin, mga kaibigan, tayo rin huwag tayong mamili kung sino lang ang ating pagmamalasakitan. Kailangan ang regular na refill, no? Kailangan ang regular na refill. Sa kalaunan, nauubos din ang tubig sa dispenser. Kailangan itong i-refillan. Kung hindi, kahit gustuhin mong magbigay, wala kang nang maibibigay. Ganon din ang ating spiritual na buhay, no? Hindi sapat na minsan lang tayong mapuno ng Diyos. Kailangan natin ng araw-araw na koneksyon sa Kanya. Ayon sa Juan, Kabanata 15, talatang 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa Kanya ay namumunga ng sagana, sapagkat
Kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kapag naputol tayo sa source, mapapagod tayong maglingkod. Masusugatan tayong magmahal. At mauubusan tayong umunawa. Mga kaibigan, kaya't balik tayo sa galon ng Diyos. Ang kanyang salita, ang panalangin, at ang kanyang presensya. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kaibigan. No? Ang water dispenser ay paalala na hindi tayo ang bukal ng buhay, kundi daluyan lang ng Diyos. Ang tanong, kaibigan, na-refill ka ba ngayon? Na-refill ka ba ngayon? O uhaw ka rin habang pilit na nagbibigay sa iba? Hayaan mong ang Diyos muna ang pumuno sa iyo, kaibigan, para ikaw naman ay makapuno ng iba, sapagkat sa Kanya nagmumula ang tubig na buhay. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po dahil ikaw ang tubig ng buhay. Patawarin mo po kami kung minsan ay sinusubukan naming punuin ang iba mula sa aming sariling kakayahan. Turuan mo kaming manatiling konektado sa iyo, Panginoon, at gamitin mo kami bilang daluyan ng iyong mga biyaya. Pagpalain mo po ang iyong mga anak na patuloy na nakikinig at sumusunod sa iyong kalooban. Panginoong Hesus, dalangin ko, Panginoon, ang mission na ngayong araw na ito doon sa Pasong Buaya, naway maging maayos, successful, Panginoon. Naway bigyan mo kami ng magandang panahon na hindi naman uminit, Panginoon, ay hindi naman umulan o uminit. Panginoong Hesukristo, sa iyo namin ipinagkatiwala ang gawain ng iyong iglesia ngayong araw na ito. Tulungan mo po ang mga elders namin. Bigyan mo sila ng kalakasan, bigyan mo sila ng karunungan, Panginoon, upang magawa nila ang kanilang misyon dito sa lupa, tulad ng aming Hesukristo na patuloy na nagmimisyon sa lupa hanggang sa ngayon sa pamagitan ng kanyang mga anak. Panginoon, salamat at purihin ka sa pangalan ng aming Panginoon. Amen at amen. Shout out po sa mga nakikinig ngayong umaga, sa mga magpunta sa evangelistic mission sa Pasong Buaya, no? Ang mga taga UCCP Anabo na magtungo sa Pasong Buaya upang magkaroon ng mission o evangelistic mission doon sa pangunguna ng pastor na gumagawa at ang mga elder na patuloy na nagbibigay lakas sa mga manggagawa. Maraming salamat, no? Salamat. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid ko sa pananampalataya. Shout out din sa mga kaibigan namin na patuloy na nakikinig, katulad ni Dolor, no? Berhel, Bulayan, si Patata, si Cute, no? So, lahat ng nakikinig dito sa TikTok, YouTube, at sa Facebook, pagpalain tayong lahat sa ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po. Amen.